Okay mga boss, gabi na. Pero bago tayo magpahinga, buksan ko muna itong kasi bukas lilinisan ko yan. So ang kasunod dun sa pila ay ito na yung gagawin natin, yung platinum. Ito kasi mga bagong dating, pinatong ko lang dyan ng bakante kasi nakuha na yung mga pinagawa dyan. I-rearrange natin. So tinalikod ko para may tanda. Ito na yung kasunod. Then Sakura, then Concert, tapos 739. Tapos dito na sa baba meron pa dito, yan. Okay, mahaba-haba pa yung pila natin. Actually, hindi naman mahaba talagang pila ko kung ikukumpara nyo sa ibang shop. Kasi sa ibang shop, itong tambak na to, kaya nilang gawin ng isang araw yan, lalo na kung maraming tauhan o maraming technician. Ako mag-isa lang dito, at minsan katulad nito, pag ginawa ko to maghapon bukas, hindi ako sigurado kung matatapos ko to. So ibaba muna natin para natin dito matesting. Ang request ni may-ari na lagyan to ng panibagong hawakan kasi maliliit lang yung nakalagay dito. Ito naman lagyan na lang siguro natin, ay bungi na rin ng Tsaka ito po yung mga wire na yan. Oo, gagamitin ko yan syempre. Yan. So dito magpapalit tayo ng potentiometer. Tsaka yung mga nakalagay dito na assorted maghanap pa ako ng dyan sa mga stock ko kung meron akong para pare-pareho. Ito kasi nakadikit. Maganda itong ng platinum. Yung niya kasi pure talaga na bakal or aluminum talaga, as in yung pinaka panel niya. Ito naman yung laman niya. Kung mapapansin nyo dyan, may mga kulang na piyesa. Yan, i-double check natin yan kasi pinagawa to ng may-ari, hindi ata natapos o basta ganun ang kwento. So naligo na sa langis kasi inisprayan nila ng WD-40. So kakalasin muna natin lahat kasi restoration na to, kumbaga pakyawan. Ano ba to? Nilagyan ng ayan na natin yan. Okay, so kalas-kalas muna lahat, tapos bukas hugasan ko. Matik yan, yung potentiometer at saka mga switch papalitan na natin. Yan. So ito naman yung laman, yung likod ng board. Natawa na lang ako dito. Mukha napasubo ata ako sa tingin ko napasubo ata ako dito Tingnan nyo naman nangyari So tingnan nyo mga hinang, hindi na hinang na maayos. Ayan, makalat yung hinang. Ito hindi natin alam kung ano nangyari dito. Tapos yung kulang ng pyesa, ayan. Yan, tapos ito yung mga transistor na kinabit. Yan. So nagka-tampered na rin Yan, tampered na rin talaga. Yan, tampered na rin talaga. Ito yung yung sa audio. So gawa natin ng paraan tingnan lang natin. Kasi pakyawan na to kumbaga kinontrata ko na to panalo-talo, di ganun talaga. Pero ang importante dito mapagana natin. Sana mapagana ko nga. Nalas ko na yung board, napansin ko dito. Yan, sinyalis siya na nagkakaroon na ng problema dyan yung sa Tapos tingnan nyo, buntis yung capacitor. Yan, yung isa. Double check pa natin yan. Dito wala, ang dami nating ayusin dito. Isa-isahin ko lang. Ayun, may sunog pa. Ayun, sunog. Nako, good luck sa akin, good luck. Good luck, napasubo ata tayo dito. Tapos actually yung budget na may-ari mas mababa pa dun sa binigay kong estimate o presyo sa sitwasyon ng amplifier na to. Napasubo ata. Pero sige, tuloy natin para malaman natin kung napasubo nga talaga tayo o nalugi tayo. Malugi man tayo, okay lang. Ang mahalaga usapan. Tuloy natin to. Sana mapagana natin. So recap tayo sa mga gagawin dito. Unang-una, mga potentiometer at saka itong mga switch. Matik yan, papalitan na yan. Itong selector na dalawa, baka ayos pa yan kasi madalang naman masira yan. Pero lang itong pero dahil naka-relay naman siya, yan, naka-relay naman siya, malamang hindi pa to sira. Kasi nasisira lang to kapag yung mismong switch ang ginagamit. Pero ngayon naka-relay siya, malamang hindi. So tingnan nyo dito yung tampered na yung yan, tampered na. Tapos ang naging problema pa nito, itong mga connection dito sa itong mga kasi may itim na rin yung kumbaga nagkakaroon na rin ng corrosion nagkukulay green na katulad nito.
Tingnan nyo. Yan kasi ang ano ng tanso, yung corrosion ng tanso kulay green, oh. Yan, andito pa dito yun, ang itim na yung mga puno. Katulad nito, pag tiningnan nyo yung itsura nyo, oh, kumbaga sa ngipin ng tao, parang ano, ilang buwan nang hindi nagtututbrush. Yan. Potentiometer dito rin, oh, tingnan nyo, assorted na yung nilagay. Ito naman yung, buti dito, isa lang yung tampered. Double check natin yan. So, kailangan ibabad natin to sa ano, kasi ano mamantika talaga. O, punasan ko muna, mabawasan yung ano. Tapos dito naman, ang mangyayari naman dyan ay kakalasin natin lahat yan, pati yan. Tapos ididirekta natin paghinang yung mga wire dyan para iwas na lost connection. Yun ang mangyayari dyan. Ito naman siguro, ayan, kinalawang na yung speaker terminal. Ayan, puro kalawang na. Papalitan na rin natin yan. Dito naman, mukhang okay pa naman dito. Ay, nangingitim na rin, oh. Ayan, oh, hindi pala nakita. Nangingitim na rin, oh. So direkta na lang natin yan sa ilalim. Ipipix na lang natin. Dito yan, sabi na natin ang gagawin dito. Tanggalin ko muna tong relay. Tapos pag naugasan na, nalinis na yan, double check natin itong mga pyesa dito kung may mga papalitan o wala. Tsaka yung mga transistor. Sana naligtas ng ano, WD-40. Yan, double check na lang natin yan kung may mga nasunog. Pero tatanggalin pa rin natin yan para makita natin ang gusto. Okay, kasi hindi pwedeng ganito na ano, nakasakit-sakit pa. Possible na mag-loose na yan, eh. Kaya maganda yung ano, naninigurado tayo. Yun lang, tanggalin ko muna yung mga relay, tapos itong mga potentiometer at saka itong mga connection. Yan, i-direkta na natin para sure ball na. Habang pinapatuyo ko yung ginagawa nating amplifier, ayun, hinugasan ko na mga boss. Silipin natin itong sinasabi kong may ano, parang may sunog na dyan, oh, para napansin ko nga. Kung pwede pa or papalitan na lang natin ng relay. Yan, kakalasin natin. May sunog kasi. Napasubo tayo sa amplifier na to, ah. Pero okay lang. Ang mahalaga, mapapagana natin. Yan. Parang ano, no, parang may sunog na. Uy, bumalik yung malapit. So yan yung nangyari, oh. Nako, delikado to. Delikado to, oh. Delikado. Sira na nga. So palitan na to. Ayan mga boss. Tuyong-tuyo na siguro yung kanina pa nakapila to. Yung board natin. Simulan na natin pag ano, palit ng mga piyesang papalitan at wala nang langis. Yan, malinis na. Yan. Okay, saglit lang. Ilipat natin dito sa kabilang table. Makapagsimula na tayo. Natin yung sumabit yung sa tester yan. Ay. So malinis na siya, oh. Wala na yung ano, wala na yung parang mantika na ano niya. Tapos ibabalik na natin dito yung mga ano. Tapos maglalagay tayo ng mga switch, volume, dalawang switch, tapos itong ano, connector. Maghanap tayo dyan ng ano. Ito ibabalik natin, kaya pang linisan to. Tapos dito naman, resolder natin yan uli. Huli na natin gagawin yung mainboard. Dito naman sa may ano, halos wala na ditong gagawin. Maganda pa naman. Dito lang sa baba. Okay? So simulan ko na muna, update ko kayo mamaya. Tayo, bali malinis na, kung mapapansin nyo, malinis na yung ano. Natapos na rin tong dito sa may tune. Potentiometer at surprise, walang pinalitan na kinalawang na mga resistor o ano pa man. So mga connector lang dito yung pinalitan natin. Ito mga ano, binago na natin. Kasi katulad dito yung dati niya, yan, corrosion na. Yan, nagbago ganun din dito. Nagpalit din tayo diyan ng mga bago na yan, pati wire. Ito yung mga luma niyang wiring, oh. So matitigas na. Ay, ito pala hindi ko pa napalitan. Malutong na kasi. Katulad dito, oh, yan, kukulay green, oh. Papalitan na natin yan.
So okay na dito hanggang dito. So dito na lang tayo. Sana matapos natin ngayong araw to. Kung hindi baka bukas na lang. Tayo dito, bali ang game plan namin dito, ang game plan ko dito ay ano, di ba kulang yung pyesa? Mapapansin nyo, dalawa ang kulang, tapos assorted na yung nakalagay, may mga dugtong na yung paa. Kakalasin ko muna lahat yan. Din ito, bagong kabit, kaya lang medyo tampered na yung ilalim, hindi kinabit ng maayos, so nakanda tuklap-tuklap na. Aayusin natin yan. Tapos dito, kung mapapansin nyo, hindi na rin nakabit yung mga pyesa nyo. O kalas-kalas na rin. So simula tayo dito sa ano, ang baliktad ngayon na mangyari. Simula tayo sa power transistor, pababa dito sa maliliit na pyesa. Unahin muna natin yung mga power transistor. So ganun muna ang gagawin natin dyan para hindi tayo malito. Din yung mga ganito na mga maiksi ang paa, na mga ginawa na lang ng ano, tulad nito. Tingnan natin kung magagawa natin yan na iayos o testerin natin kung ayos pa. Din yung may mga sunog na, katulad nito, sunog na. Tapos ito parang sunog na rin, oh. Parang sunog na. Yung relay pala nito sira na, papalitan na lang natin, di ba? Ito yung relay, oh. Yan ang nangyari. Natunaw na, tapos tumikit dito, delikado yan, oh. Yan. Ganon din naman yung ano, nung kinalas ko yung may parang ano, sa terminal doon sa chassis, yung lagayan ng fuse, basag na pala itong ano. Kaya pala nilagyan ng epoxy. So dito muna tayo. Tapos maglagay tayo ng dagdag na ano, meron naman ka dyan. Tapos kung may transistor na kulang, lagyan na lang natin. So ganun muna ang game plan. Mamaya update ko kayo pag ano, nagawa ko na to. Hindi tayo ulit. Bali, sinasimulan ko na to dito. Nagpalit ako ng 4 na transistor. Bali may kulang na to. Tapos yung dalawa, sira. Tapos yung mga natirang ano, ayos, nilagay ko sa isang channel. Ayan, yung mga ayos. May dalawang sira. Tapos may bakanting dalawa. So 4 yung nilagay natin, kulang pa ng insulator. Din iniisa-isa ko na pag-check yung mga resistor. So ako nagtataka kung bakit hindi ito nagawa ng unang ano, gumawa. Tingnan nyo nangyari dito, papaliwanag ko. Itong ano, kung mapapansin nyo yung kulay niyan ay brown, black, black. So ang ibig sabihin niyan pag sa color code ay 10 ohms. Nilagay niya dito sa 100 ohms. So 100 ohms ang pinalit niya 10 ohms. Kaya hindi talaga magkaka-normal yung biasing niyan or malas-malas pa, masisibak lang yung transistor. Tapos sa OCP naman, naglagay siya ng 33K. So ang kulay niyan ay tatlong orange. Dito naman sa ano nakalagay ay 3.3. Ang color code naman niyan ay orange, orange, red. Dalawang orange at saka red sa dulo. So nagkamali na naman siya diyan ng ano, ng kabit. Siguro baka hindi natin masabi kasi wala namang perfectong technician, baka na-stress na yung gumagawa o nagmamadali o nag-rush o baka color blind, hindi natin masabi, baka hindi niya napansin na mali yung nakabit niya. Kaya kailangan lahat ng mga tinanggal dito na pyesa o ginalaw, i-double check natin baka may mali. Kasi bala ko lang talaga palitan sana itong ano, gawa ng yung may jumper nga na pa. Kaya lang na-discover ko, may kalawang na yung ano, tapos napansin ko nga na iba na yung value ng ano, hindi tama yung value ng pyesa na nakabit. Sa transistor naman, tama naman 90-14. 90-14 naman yung required dyan. Okay? So yun lang yung update natin. Tapos simulan ko na itong suyurin. Dito sa, ano, sa ginagawa nating amplifier na platinum. Bali, akala ko mukhang maganda pa yung paa. Kasi kung titingnan nyo, maganda pa. Nung kinalas ko, bigla na lang katulad nito, napuputol yung ano, napuputol kasi konti na lang pala sumasabit sa mga paa niya. Tapos sa mga resistor o transistor naman, may mga kalawang na sa puno. Kaya papalitan ko na lang. Ayun, iniisa-isa ko nga dito. Pero yung mga makapal pa naman yung paa, binabalik ko katulad nito, napalitan na natin. Pero yung iba dyan, hindi naman. Ayan. So isa-isahin na lang natin yan. Total, ano, malapit na to para ano, sigurado ngayong araw matatapos na to. Patapos na tayo. Dito na lang tayo doon banda, mga transistor doon at saka resistor napalitan na natin dito. Yung relay naglagay na tayo. Tapos dito na lang. So sabi ko nga, doon napansin ko din doon kanina, hindi ko lang nasabay sa video na nagkamali din uli ng kabit sa pyesa. Ganon din uli yung 33K, dapat 3.3K lang yung nakalagay.
So dito banda yun. Review na lang natin sa camera pag ano, kung mahagip ng camera ko. O kung mahagip ng record ko. Tapos dito naman, ayan, mapapansin nyo dyan, 10 ohms. Yan, 10. Sa R150, ang nakalagay ay brown, black brown, which is 100 ohms. So nagkamali din ata sa color coding yung pagkabit niyan. So baka napagpalit yung dito. Kasi dito 10 ohms ang nakalagay eh. Tapos dito 100 ohms. So nagkapalit siguro nung kinalas. Hindi natin alam. Then naglagay na rin tayo ng IC. Luma nga lang yung naikabit natin na TDA. Pero okay lang yan kasi pagkakasyahin lang natin sa budget ng mayari. So kakalasin ko na lang itong mga ano. Tapos ito, double check ko din itong capacitor kung may problema pa. Then dito naman, tatanggalin ko na to, papalitan ko ng bago. Meron naman ako dyan. Tapos dito pa yung ganito ulit, connector. Maghanap ako doon ng malinis-linis. Yun na lang at patapos na to. Okay, dito na naman tayo sa kinalas-kalas nating kaha. Pinunasan natin yan o hinugasan natin. Then ibabalik ko to. Tapos yung sinasabi ko nga dito na kaya pala may epoxy, basag na pala yung lagayan ng fuse. Meron naman akong pamalit kaya ikakabit ko na. Tapos doon naman yung ano, i-assemble ko na lang para ano. Okay na tong ano, nilagyan na natin dito. Ito yung last na ginawa natin. Ito na lang ang assembly natin. Tapos isalpak na natin dito. Tapos itisting. Pati pala transformer ilalagay natin. Okay, pang-apat na araw na ata ngayon mga boss. Akala ko tapos na to kagabi, kaya lang hindi natapos. Kung mapapansin nyo, naka-off na yung volume. Yan. Meron pa siyang kaluskos, tanggalin natin to baka sa jack. Yan. So anong nangyari, yung left channel, pag tinanggal natin yung speaker, tahimik na. Wala na yung kaluskos. So ibig sabihin, may problema pa to sa left channel na kailangan nating hanapin. Pero recap muna tayo kung anong mga nangyari dito kasi hindi ko na vlog ng detalye yung mga nangyari. So after kong malagay lahat ng mga pyesa, mapalitan, na-discover ko na yung fuse holder niya wasak na. Tapos yung fuse niya, ito, tsaka yung isa, iwan ko kung nasa na nakalagay. Open na, putol na yung fuse. Kaya naglagay tayo ng panibagong fuse. Ngayon nag-okay na yung DC at saka yung biasing niya. Then after nun, hindi agad nag-switch yung relay. So ang pinilit natin na relay ay ganito. Yan, hindi gumana dito. Then dito naman yung pinaka papalit ko, sana ayaw pa rin. Kasi yung dati niyang relay ay ito, sira na. So hindi nag-switch yung relay, pinalitan ko, hindi pa rin. Ngayon, may pinalitan pa tayong pyesa dyan, yung Zener diode na 6.8, yan, yung 6.8. At saka yung resistor, nag-add pa tayo ng ano, isa pa. Kasi ang nangyari dyan, nagpalit tayo ng diode, tapos resistor na maliit. 220, yan, 220. Tsaka capacitor. Nga pala, may nakita tayo ditong isang ano, 9040 na transistor. Pinalitan ko na rin kasi open na yung base to emitter. Then nag-switch na siya. Ang problema, nung nag-switch naman siya, ang bilis niya mag-switch. Pag power on mo, sabay agad. Kaya nagdagdag pa tayo ng another resistor. 220 ohms plus 100, bali 300 plus ohms na yan para may delay. Tapos yung capacitor binabaan pa natin para may delay nga. Okay na. Nung umandar na dito, baliktad yung kabit ko ng terminal. Kaya hindi pa rin nagkasound, sumugong lang. So switch ko na o pinagbalit ko na, okay na, nagka-supply na dito. Umilaw na rin yan. Then, hindi pa rin tumunog kasi itong dalawang relay naman na to para sa selector hindi umandar. Tapos napansin ko yung resistor na yan, yung dropping resistor na yan, umusok. Kaya pala umuusok na siya kasi sira na yung Zener diode dyan na 15 volts. Ayan o. Ito yung Zener diode niya. Pag tinister to mga boss, pag tinister mo, normal ang palo. Kumbaga walang
Walang shorted. Kaya lang, pag inaktual mong kabit, umuusok. Ang nangyari dyan, katulad nito, kuha tayo ng ano para ma-demo ko sa inyo. Kuha tayo ng analog. Medyo natagalan tayo nito kasi ang dami niyang naging problema. Okay? Saglit lang mga sir kasi may tumatawag. I-cut ko muna. Tigil tayo kasi yung order nating pyesa dumating na galing sa Raon. Pinalalamove ko na lang. So ito yung diode na sinasabi ko. Pag tinister mo kasi siya, hindi kasi lahat ng pyesa talaga na ano eh, na dadali sa tester eh. Minsan sa tester okay, pag dinaluyan na ng kuryente o voltahe, ayaw na. Kung mapapansin nyo yan, hirap naman ang angulo ko. Yan. Tester natin, usog natin. Yan. Okay. Balik rin natin. May palo. Yan. Mapapansin nyo sa tester. Pag binaliktad mo, yan. Okay naman siya. Sa normal na pagtitest ng diode, normal siya. So, pag tinister mo, may palo papalik, pa-forward, yung reverse wala. Ibig sabihin good. Hindi naman siya shorted. Pero pag kinabit mo to dyan, uusok yung dropping resistor na yan. So, ano gagawin dyan? Minsan, kung talagang mag-rely ka lang sa tester, good naman. Actual mong palitan minsan. Katulad ng ginawa ko, actual kong pinalitan. Saka na gumana. Kasi pag sinukat mo din dito sa relayan, habang umuusok siya, ang sinyalis niyan, pag sinukat nyo itong supply niya, itong voltahe niya dito, bumababa, umabot ng 10 volts house, dahan-dahan umuusok to. Pag chinik mo naman dito sa output na sa relay, wala ka na masukat, 0 volts na. Pag chinik mo naman yung diode, okay, dalawang pyesa lang naman yan eh. Resistor at saka itong diode. So ginawa ko dyan ay hinang ko muna yung paa ng relay. Din ganun pa rin umusok. Kaya ang ginawa ko ay yun. Pinalitan ko ng Zener diode. Actually nagpalit din ako ng resistor, nasunog din. So pagpalit ko ng diode, okay na, umandar na siya. Ngayon aayusin ko yung yung kaluskos dito. Nagbukas na pala tayo ng shop, obliga tayo magbukas. Ayan. Then troubleshoot ko na lang ulit. Balita ko lang sa inyo kung saan kasi hanapin ko pa kung saan banda problema nun. Okay mga boss, ayos na to. Kaya lang, baka makapiright tayo. Up. Lapas na delikado, copyright. Tika lang, pinipindot ko yung wala na yung kaluskos. Ayan o. Tahimik na, yan. So saan nga ba nangyari? Inisa-isa ko kasi pagpalit ng IC dito. Gawa ng hindi ko agad natumbo kung saan. Hindi kasi lumalabas sa audio tracer yung kaluskos niya eh. Palit tayo ng IC. Tapos doon. Bandang huli, ang pinakahuling pinalitan natin yung IC na yan. Yung sa surround center, dyan pala nagmumula yung kaluskos niya. Sabi ko, nadali na ito. GRC 4558. Ito yung mga pinagpalitan natin IC dyan. Ayan. Okay. So, itong ginagamit natin tiner ngayon na Lucky, KO. So, andito na yung pagkain ko. Ayan. Okay. So, okay na siya. Teka lang, tinanggal ko pala yung jack. Ibabalik ko na lang to tapos testing ko na lang mamaya. Okay na mga boss. So itong natin ay mas malaki talaga yung pinagbago dito sa harapan kasi halos lahat ng mga pihitan dyan pinalitan natin. Yan. Tapos yung pinakahuling sira doon, okay na rin. So titistingin ko na lang to, hanggang dito na lang yung vlog natin.